Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo ngayon, yung message po na maririnig nyo, ito po ang foundation ng lahat ng mga mensahe, lahat ng mga nabasa, lahat ng mga natutunan natin. Okay? Maliwanag po, dapat sa bawat isa sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Ayan. Okay? Kasi kung hindi mo maintindihan ito, hindi mo po maintindihan ng Panginoon. Even, hindi mo maintindihan yung Bible na binabasa mo. Okay. So, simulan po natin. Please open your Bible in book of Jeremiah, chapter 31, verse 3. Okay, the Bible says, I have loved you with an everlasting love. Okay. I have drawn you with unfailing kindness. Ang ibig sabihin po nito, God never stop loving us. Okay? Everlasting love. Ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay, kagaya po ulit, uulitin ko, ang ipagyayabang natin ngayon, ang pag-ibig ng Diyos. Kasi nga, hindi natin pwedeng ipagyabang na mahal natin ng Diyos. Doon mahal naman talaga natin ang Panginoon. Pero, sometimes, yung pag-ibig natin nagfe-fail, no? Pero yung pag-ibig ng Diyos talaga, hindi talaga siya magfe-fail. Okay? Kaya sabi ng Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. So God's love never stops. And God never stopped loving us. Talking about God's kind of love, many of us really don't understand when it's said in 1 John chapter 4:8. Anyone who does not love does not know God. Because God is love. Ayan. So ano ibig sabihin nito? God is love is a Bible verse that means God is the essence of love. And that His love is unconditional and eternal. Kaya nga sabi ng Jeremiah, di ba, everlasting yung pag-ibig ng Panginoon. At hindi lang siya everlasting, unconditional. Ibig sabihin, minahal tayo ng Diyos, maging sino ka man. It is a central concept in Christianity. So, may una po akong question sa inyo ngayong umaga. Ano ang pakiramdam ng in love? Alam mo ba na in love si Lord sa'yo? Church, as we continue, alam niyo po, ulitin ko ha, kailangan makuha mo itong message na to because this is the very foundation. Church, sa pag-ibig ng Diyos, umiikot lahat. Mamaya po maintindihan ninyo. Kaya dapat ito yung ating foundation. Okay? Dito tayo magsisimula. Kailangan maliwanag sa'yo yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Ano ang pakiramdam ng alam mong may nagmamahal sa'yo? Ano yung pakiramdam? Di ba ang sarap? Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Katabi mo yung asawa mo, katabi mo yung love mo, yung BFF mo, kapatiran. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam mo na alam mo may nagmamahal sa iyo eh. Amen. Alam mo, meron nga may mga awol, no? Huwag ka mag-alala. Kahit na awol ka, meron pa rin nagmamahal sa iyo. Amen. Ano yung awol? Adult without love daw. Most of us, church, think that we really understand the love of God. But our experience proves otherwise. Di ba? Sabi mo, alam ko, mahal ako ng Diyos. Pero parang hindi ko siya nararanasan. Ayan. So, papasok tayo doon sa alam mo, pero hindi mo nararanasan. Kasi dapat, pagka alam mo na may nagmamahal sa'yo, dapat nararanasan mo yon, na-experience mo yon. Okay, so we feel lonely, we feel depressed, discouraged, and defeated. Every one of these negative emotions would be turned to positive by proper understanding of God's love for us. Alam niyo, kaya napaka-importante po. Ulitin ko, umiikot ang lahat in understanding the love of God for us. Please take note, when we struggle, when you struggle to believe na yung mga promises ng Panginoon
ay hindi mangyayari. Hindi mo ma-experience. That's unbelief. Ang tawag dyan ay unbelief. Okay, but the root of that unbelief, church, ay lack of understanding ng pag-ibig ng Diyos. Kaya pala merong unbelief. Kaya pala hindi 100% yung iyong pananampalataya o yung paniniwala mo kasi hindi maliwanag sa iyo at hindi mo naunawaan ng lubusan na mahal ka ng Diyos. Okay, now tingnan natin ano ang sabi ng Bible. Galatians chapter 5 verse 6. Ang pananampalataya pala ay kumikilos yan dahil sa pag-ibig. Okay, kaya ka pala nananampalataya dahil naniniwala ka sa pangako na ang nangako, mahal ka. Okay, sabi ng Galatians 5:6, for in Christ Jesus, neither circumcision or uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Yun pala yung church. It means yung pag-ibig, yung love is the driving force behind our faith. Pag inalis mo ang pag-ibig, hihinto ang pananampalataya. Gets nyo? Kaya pala, tingnan mo, balikan mo yung area ng life mo, kaya ka pala naniniwala dahil umiibig ka. Amen. Amen. So, yung love is the driving force. Siya yung nagtutulak sa'yo na manampalataya. See, it's the foundation. Tama? So, ginagawa natin ang lahat to believe that the Lord is going to supply all our needs. But our circumstances, di ba sabi mo, alam ko si Lord ay magpo-provide. Pero, ba't ganun? Parang iba yung nangyayari. Tama ba? Lahat tayo nakakaranas ng ganun. Sumisigaw yung sitwasyon natin ng unbelief. And sometimes we let those circumstances blind us about God's love. Yun yung nagiging dahilan na basta, iba yung nangyayari doon sa pinaniniwalaan natin, ngayong pinagdududahan natin ngayon yung pag-ibig ng Diyos sa atin. And that's the reason why faith isn't working. Again, church, kaya pala, yung pananampalataya hindi nagmamanifest. Kasi unang-una, ang pinagdududahan natin ay yung pag-ibig ng Diyos. Our faith was the beginning to waver. Ang sabi ng Bible in Book of Luke chapter 12 verse 32, dito po clearly, sabi dito, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. So ano ibig sabihin nito mga kapatid? Dapat ma-realize natin. Ako, church, sabi ko nga po sa inyo, ito yung ipinaranas ng Panginoon sa akin na, kaya sabi ko, gusto kong i-share sa inyo, itong Luke 12:32, na I realized my unbelief was because I had forgotten how much God loves me. Yun pala yung dahilan. Kaya ka nagkakaroon ng unbelief kasi nakakalimutan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen. May natututunan po ba tayo so far? Ulitin ko, church, foundation ito. If you're a new Christian, napakaganda na ito yung foundation mo. If you're an seasoned Christian, huwag mo ang kakalimutan ito. Babalikan mo lagi yung pag-ibig ng Diyos. Amen. So, kung sabi nga, if you feel depressed, defeated, pero parang taliwas ata yun sa promise ng Lord in Luke 12:32. Sabi niya, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Again, in Psalms 35 verse 27, sabi dito, let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause. And let they say continually, let the Lord be magnified who has
pleasure in the prosperity of His people. So ano ibig sabihin nito? The Lord gets no pleasure pag nakikita kang ganyan. Nakikita kang balisa, nakikita kang worried, nakikita kang takot, nakikita kang nagugutom. He gets no pleasure from watching us starving. Kasi, church, there is more than just a superficial knowledge that God loves us. Ito yung gusto ko, church, na mabago natin today. Na hindi lang basta alam mo na mahal ka ng Diyos. Amen. Sino dito yung alam niya na mahal siya ng Diyos? Taas kamay. Alam mo ba na minsan superficial lang siya? Alam mo lang siya. Alam mo lang. Pero hindi mo talaga siya lubusang nauunawaan. Okay. Kaya in book of Ephesians chapter 3, si Paul mismo nagpray. He prayed that the people would get a greater understanding of God's love for them. Ephesians chapter 3, 14 to 19. Sabi dito ni Apostle Paul, "For this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name." Verse 16, I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Okay, ibig sabihin nito, sabi natin kanina, love is the driving force behind our faith. Kasi church, hindi pala kikilos ang pananampalataya kung walang pag-ibig. Kaya sabi ni Paul, "And I pray that you, being rooted and established in love." Established means kailangan ito yung foundation mo na dapat naunawaan mo, naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Okay, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, how long, how high, how deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Pansinin niyo po in verse 18, yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang siya just one-dimensional. Okay, yung ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos, meron siyang height, okay, meron siyang depth, meron siyang length, meron siyang breadth, meron siyang yung distance, kumbaga, para kahit nasaan ka, mahal ka ng Diyos. Amen? Christians only see God's love as one-dimensional. They never seen the multi-dimensional reality of God's love. Now in verse 19, dito, sabi dito ni Apostle Paul, experience God's love. Ito yung sinasabi natin. It's mere superficial knowledge. Hindi lamang basta alam mo na mahal ka ng Diyos. Church, kung tatanungin ko kayo, lahat sasabihin nyo, alam ko, mahal ako ng Diyos eh. Pero ang tanong, nararanasan mo ba? Okay? Paul said, as we experience God's love, which is superior to mere knowledge of God's love, then we would be filled with all the fullness of God. Wow. Pag sinabing fullness of God, ito yung complete purpose ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Favorite mo yung Jeremiah 29:11. For I know God's plan for me, plan to prosper me, plan to give me peace, plan to give me future. Alam mo yung verse na yun. Pero nararanasan mo ba yun? Hello? Now, dadating yung time na magda-doubt ka doon sa mga promises ng Lord. Ang ibig sabihin nun, pag nag-doubt ka, wala na yung faith. Kaya pala walang faith kasi mali yung understanding mo na pag-ibig ng Diyos. Ang tanong, are you worried? Are you afraid? Or is there something lacking in any area of your life? If so, church, you lack the revelation, you lack the understanding of God's love. Kasi understanding God's love, experiencing God's love equals fullness. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And now, these three remain. Faith, alam ko meron kayong faith. Hope,
alam ko, patuloy kayong umaasa sa Panginoon and love. But the greatest of this is love. Alam nyo ba na isa sa mga paraan na ginagamit ni Satan is to try to block the understanding of God's love for us? This is one of the subtle and therefore the most deadly. Ito yung isang pinaka-deadly way, di ba? Kung paano tayo dinideceive ni Satan. Thinking, church, ito yung problema, ha? Thinking na yung pag-ibig ng Diyos sa'yo o sa atin ay tied to our performance. Okay. We think na ang pag-ibig ng Diyos sa atin has to do something do sa performance natin in order for us to earn God's love. Okay, we have to merit God's love. And at hindi yan ang tinuturo ng Bible. Okay, hindi tinuturo ng Bible na kaya ka mahal ng Diyos because you are lovely. Amen. In the natural, bigyan natin ng illustration, in the natural, in this world, you get what you deserve. Tama naman, di ba? You get what you deserve. Yung mga amo ninyo sa inyong trabaho, I believe, hindi kayo tinanggap, hindi kayo in-accept doon sa posisyon na kung saan meron kayo dahil mahal niya kayo. Alam ko, tinanggap kayo in your position, in your company, because you perform. You get what you deserve. Tama. But if you perform badly, you will be fired. Amen. Amen po ba yon? And the same thing is true in most relationships. Alam niyo po, sadly, napakarami ko ng married couples na nakausap. And again, nakakalungkot, syempre, marami din sa kanila mga nag-break up. Dahil ang lagi ko naririnig, well, she or he doesn't deserve my love. Parang, di ba? However, the nearly too good to be true news of the gospel is that we don't get what we deserve. Yun yung grace eh. Di ba? Yun yung love ng Panginoon eh. Hindi natin nakukuha kung ano yung deserve natin. And I praise the Lord for that. Church, God's love for us is unconditional. Okay? Hindi tayo minahal ng Panginoon because of some virtue we possess. God loves us because God is love. Not because we are lovely. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Kamahal-mahal ba yan? Hindi tayo minahal ng Diyos because we have a virtue that we possess. Dahil cute ka, dahil magaling ka, matalino ka, maganda ka. So, walang favoritism kay Lord. Mahal ka ng Lord, maging sino ka man. Amen? Amen. Church, because God is love. And we all need a greater understanding of God's unconditional love for us. Again, this is the very foundation. This is the starting point. Every victory, every success boils down from the right understanding about God's love towards us. Dahil alam mo na merong Diyos na nagmamahal sa'yo, alam mo nandyan ang Diyos, hindi ka iiwanan, alam mo nandyan ang Diyos, hindi ka pababayaan. And this message reveal the things of God. At ito yung church ipinakita ng Panginoon personally sa akin, yung pag-ibig niya. I believe that if you open up your heart, the Lord will grant you at least as much revelation on this, kagaya po ng sa akin. And naniniwala ko, it will change your life. Naniniwala po ako, a true, experiential,
Okay, understanding of God's will. Ito yung sinasabi na natin eh. Experiential siya. Hindi lang siya mere knowledge. Hindi mo lang alam na mahal ka ng Diyos. Dahil ipararanas ng Diyos sa iyo yung pag-ibig niya. Experiential siya. Yung pag-ibig ng Diyos. Okay, yung understanding, the true understanding of God's love. So, church, nararanasan po ba? Amen. Tanong mo nga sa katabi mo, nararanasan mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Ha? So, yan yung point ni Apostle Paul. Okay? In Ephesians chapter 3 verse 19. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of the fullness of God. Sabi sa Tagalog, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig. Di ba? Hindi lamang basta alam mo na mahal ka. Maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. At sa gayoy, mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. So knowing God's love experientially surpasses mere head knowledge. And it always results in us being filled with all the fullness of God. So, ibig sabihin, again, church, paulit-ulit, the love of God is more of an experience than knowledge. Kailangan na-experience mo yun. Pag sinabi ng Lord na, I will protect you, nararanasan mo that really God is protecting you. Pag sinabi ng Panginoon, He promised you that I will heal you, nararanasan mo yung healing. Yung kinakanta natin kanina, there's a power in the name of Jesus. Nararanasan mo every time you use the name of Jesus, nakita mo, everything kneel down. Tama. Na-experience mo ang pag-ibig ng Diyos. And many people would argue with that. Sabi nila, well, alam ko naman na mahal ako ng Diyos. Pero parang hindi ko ata maranasan. You know why? Because every Christian has the head knowledge of God's love for them. Pero dahil nga sa wrong understanding, it seldom translates into experience. If you're living in fear, if you're if you're worrying all the time, at you're doubtful, it's clearly you didn't understand God's love or God's kind of love. Because if you really understand, you will know that God will never leave you. Amen? Now, let's talk about, Pastor, ano ba yung nangyayari? Bakit nagkakaroon ako ng unbelief? Kasi meron pong tinatawag na mga roadblock to experience God's love. Okay, pag-usapan natin. Ano ang mga roadblocks? Ano yung mga pumipigil para lubusan mong maunawaan, ma-experience ang pag-ibig ng Panginoon? You know number one point is God as the source of your problems. Ito isang problema. Kaya hindi mo ma-experience o maunawaan ang lubusan ng pag-ibig ng Diyos kasi tinitingnan mo ang Diyos na siya ang dahilan kung ano ang problema mo ngayon. Naniniwala ka ba na kung ikaw ay nasa mapangit na kalagayan na sitwasyon, kailangan mo bang i-blame si Lord? Church, hello? Kung meron bang tatalon sa building, kailangan mo bang sisihin ng engineer? Biniblame mo ba si Lord sa pangit na kalagayan mo ngayon? And that's the very reason kaya hindi mo ma-experience yung pag-ibig ng Diyos. Inaakala mo na si Lord ang dahilan bakit ka nagsasuffer. Wrong thinking about this one of the biggest problems. Is the biggest problem of many people. Kaya nila na-experience sa pag-ibig ng Diyos. If you believe God is the one who is causing all the problems in the world, church, it will definitely affect your relationship with Him. At hindi mo maunawaan ang pag-ibig niya. Are you getting that? Huwag mo isipin na yung pangit na kalagayan mo, Diyos ang dahilan. Sa totoo lang, kung ikaw ay mag-iisip-isip, kaya ka nandiyan sa kalagayan na ganyan because of your wrong choices. Because of your wrong decisions. Amen? Amen ba? Well, iba pa doon, siyempre, yung demonyo. Hello? Parang tahimik ata kayo.
Kaya ang nangyayari ngayon, nabiblame si Lord. Kaya pag binlame mo ng Lord, iniisip mo na siya na ang source ng mga pangit ng sitwasyon, pangit na kalagayan, karamdaman, everything, well, hindi mo na maiisip na mahal ka ng Diyos. Hindi po si Lord ang source kung ano man yung meron kang pangit na kalagayan ngayon. Understanding the love of God correctly is so important. It's very important, church. Di ba? Kasi anyone who doesn't get this right will never truly appreciate God's love. Kaya imposible na maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang tingin mo nga, si Lord, monster. Church, do you agree God is good? He's good all the time. Do you agree? So if God is good, and God is good all the time, He's good all the time, today, tomorrow, and forever. Hindi nangangahulugan. Good lang siya pag may blessing ka. At pag ikaw ay nasa pangit na kalagayan, monster siya. Tama ha? Di ba ganun tayo eh. Inisip natin, ako ganito, puno-puno ako ng problema. Pinaparusahan ako ng Diyos. So ngayon, dahil ganun ang wrong thinking mo, nakakalimutan mo na yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen. May pinlano ba? It is not by nature na ang magulang ay may pinlanong masama o mapasama ang kanyang anak. Amen. How much more yung tatay natin na nasa langit? Tama. So church, kita mo, again, the word perspective. Sana makita natin yun. Makita natin yun. Kung ang tatay mo nga humingi sa iyo ng tinapay, bibigyan mo ba, sabi ng Bible, bibigyan mo ba ng snake o scorpion? Di ba hindi? How much more ang tatay natin na nasa langit? Kaya nagkakaroon tayo ng roadblock in understanding the love of God kasi iniisip natin, siya ang dahilan ng problema natin. Okay, church, ito, bago tayo mag-move sa number 2. Kung ganun ang thinking mo at hindi na talaga kita mapabayaan, hindi na kita talaga ma-convince, ayan na talaga, gusto mong ganyan ang isipin mo. Tama, na ang sakit si Lord o kalooban ng Lord. Di ba? Iniisip mo, kaya ako may sakit kasi kalooban ito ng Panginoon. Kaya ako nagsasuffer kasi kalooban ito ng Panginoon. So if that's so, kung yan ang thinking mo, wag mong ipag-pray na mawala. Tama? Ba't pinagpipray mo, Lord, tanggalin mo tong karamdaman ko? Pag sabi mo nga, gusto ni Lord sa'yo yan. Huwag mo ipag-pray. Pero hindi ganun eh. Hindi si Lord ang dahilan kung bakit nasa ganyang pangit na kalagayan ngayon. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi si Lord ang dahilan. Amen. Sabi mo, hindi si Lord ang dahilan yan. At dahil hindi si Lord ang dahilan yan, you have the name of Jesus. Yung sinasabi natin kanina, meron kang pangalan na Jesus. To cast out. To cast out yung mga sitwasyon na kalagayan na ganyan. You need to fight. Fight a good fight of faith. Pero magsisimula yan, kailangan maunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen? That's number 1. Ulitin ko po, hindi si Lord ang dahilan bakit ka nasa ganyang kalagayan. Amen? Next is, God's love is based on performance. Ayun yung mga roadblock natin eh. Kaya hindi mo maunawaan ng mabuti yung pag-ibig ng Diyos kasi akala mo kailangan mo mag-perform para ikaw ay mahalin. Nearly, maraming mga churches, okay, nililink nila ang pag-ibig ng Diyos and acceptance of people to their worthiness. Di ba? Tatanggapin ka lang pagka ikaw ay worthy. Tatanggapin ka lang pagka ikaw ay nag-perform. Pero sino nga ba sa atin dito ang worthy? Kung hindi dahil lang sa Panginoon, tinubos tayo ng Panginoon. Di ba? In other words, yung mga ibang churches na nagtuturo that God's love is proportional to their performance. So that kind of thinking will block a person from receiving the love of God. With their performance fall short, wow. Siyempre, sino ba naman dito ang hindi sumasablay? Diba? Lahat tayo nasablay.
Di ibig sabihin, fluctuating yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag nag-perform, mahal ka. Pag sumablay, hindi ka na mahal. Ganun ba yon? So it's a wrong thinking. It's a roadblock. Church, it's a roadblock. The truth is that God's love for us has nothing to do with our performance. He loves us because He is love. 1 John chapter 4 verse 8. Not because we are lovely. Not because we perform. So understanding God's love is unconditional. Church, unconditional ito. Hindi, walang kondisyon na, okay, sige, mamahalin lang kita dahil meron kang virtue. You possess a virtue. Okay, mamahalin lang kita kasi magaling ka. Hindi po ganun. Mahal tayo ng Diyos maging sino man tayo unconditionally. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Alam niyo po, pag naunawaan mo mabuti yan, it will revolutionize your life. Kasi ako, maliwanag sa akin na mahal ako ng Diyos, at dahil mahal ako ng Diyos, alam ko hindi niya ako pababayaan. At alam ko kung meron man akong pinagdadaanan, alam ko kasama yan sa mga plano niya para sa kabubuti ko, that all things work together for my own good. Amen? Meron lang siyang mga inaalaw. Dahil alam niya na ito yung mga bagay na makakabuti sa atin. Pero siyempre, sa ating POV, hindi maganda. Pero sa tingin ng Diyos, makakabuti sa atin. Pero hindi siya ang source. Hindi siya ang dahilan. Bakit ka ganyan? Amen ba? Tayo naman talaga. Siyempre, bakit ba ganyan? Yung health natin, ba't tayo nagkaganyan? Di ba? Nung Pasko, grabe naman, ilang pork chop ba kinain mo nung Pasko? Di ba? Ilang sweets ba yung inubos mo? Isang upuan. Sabi nila, pag isang buong cake kinain mo, sabi, isang slice lang daw yun. Do you agree? Isang buo, kinain ng isang upuan. Kaya nyo yun? Kaya ko yun. Amen. So, pero ano nangyayari? Pag naging pangit ang resulta, i-blame si Lord. So ngayon, dahil binlame mo si Lord, nagkaroon ka na ngayon ng misunderstanding about His love. Amen. Okay. So number 1, ano sabi natin number 1 kanina? Ano yung roadblock? Hindi siya ang source, ha? Ulitin ko po. Church, mahal ka ng Diyos. Walang magulang na gusto niyang makita ang anak niya na nagsasuffer. Walang magulang na gusto niyang makita niya ang anak niya na nahihirapan. Kung si Jesus nga ibinigay niya, how much more yung mga bagay na kailangan natin. Tapos ngayon sasabihin natin, siya ang dahilan bakit ka nagsasuffer. No, He's not. He's not. And next is, sabi natin kanina, ano yung next? Hindi tayo minahal ng Diyos dahil sa performance natin. Ano sabi ng Book of Romans chapter 5 verse 8? While we were still sinners, God loves us. Diba? Pero mo minahal ka ng Diyos unconditionally. Minahal ako ng Diyos unconditionally. Amen? Ibinigay niya nga yung buhay ko. And that leads to number 3. Number 3, alam niyo pa isang roadblock kaya hindi natin maunawaan mabuti ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Because, ano ba sabihin natin? Sometimes, we are firmly convinced na seeing ourselves in Christ is the root of all unbelief and failure to experience God's pure love. Ito ang isang dahilan pa, church, kung papaano mo nakikita naman ang sarili mo, yung value mo. Diba? Paano ba nakikita yung value mo kay Christ? Paano mo nakikita yun? And this is my life message. Ito talaga yung stance ko talaga eh. Ito yung stand ko talaga. Okay. Na anuman ang sitwasyon, alam ko
yung value ko sa Panginoon. Alam ko, hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iwanan, kasi anak ako ng Diyos. And that's my worth. And that's your worth. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos dahil anak ka ng Diyos. You know your value. Alam mo ba kung anong value mo kay Lord? Hindi. Pastor, wala. Mukhang wala naman akong wala akong pinag-aralan. I don't care. Pastor, hindi naman ako kilala. I don't care. Pero kay Lord, may value ka. Amen. You know what you're worth? Maliwanag ba sa'yo kung anong value mo? Your worth is the blood of Christ. Grabe, church, tinubos tayo, binayaran tayo ng dugo. That means buhay ni Kristo. Yun ang worth mo, yun ang value mo. Kaya dapat heads up ka. Bilang anak ng Diyos, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, dapat heads up ka. Anak ka ng Diyos eh. You're not bragging. Pero deep inside you, alam mo sa puso mo, your value. Diba? Your value, you are worth loving. Yun eh, diba? You are worth loving. Hallelujah. Pero mo, ang value mo, kailangan kang tubusin. Kailangan akong tubusin ng dugo ni Kristo. Not by silver, not by gold, not by precious stone. Hindi tayo binayaran, ginamit yung mga currency na yan. Binayaran tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. And that is your worth. Amen? Yun yung value mo. Kaya minsan mayroon ako yung mga Kristiyano na, sabi ko, parang hindi ka confident that you are a child of God. You must be confident that you are a child of God because of your value. Amen? Because of your worth. Grabe, hindi ka ba, sabi mo sa katabi mo, hindi ka pala basta-basta. Amen. Yeah, sabi mo, hindi ka basta-basta. You are not just. Amen. Grabe. Kaya kita nyo, bakit sabi ko sa inyo, this is my life message. And that gives me confidence sa araw-araw. Alam ko na anak ako ng Diyos at merong tatay akong nasa langit na hindi magpapabaya sa akin. Amen. Grabe, kaya every time I feel depressed, every time I feel worried, and even sometimes afraid, iniisip ko na lang, mahal ako ng Diyos. Malalampasan ko lahat ito dahil kasama ko si Lord. Amen. Wala naman talagang problemang naglalast eh. Di ba? Wala problema ang maglalast. Matatapos din lahat yan. Amen. Matatapos din lahat yan in God's perfect time. Hallelujah. Kaya alam nyo ba, church, ulitin ko, dahil alam ko yung value ko. Alam ko yung worth ko. Church, samahan niyo po ako. Basahin natin to. Romans 8:38-39. For I am convinced. Church, kumbinsido ka ba? I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wow! Huwag niyo pong kakalimutan yon. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. We are at the palm of His hands. Hindi niya pababayaan that you fall. Yes, sometimes you fail, but you are not a failure. Amen? You are victorious. You are blessed. You are highly favored. No one can separate us from the love of God. Church, pag yan po ay naunawaan ninyo kung gaano kakamahal ng Panginoon, wow. Wow, it provides a foundation of hope. It provides a foundation of joy and peace. Now the question is,
Ngayon na naunawaan ninyo ang pag-ibig ng Diyos, ano ang response mo? Paano ba kayo nagre-response pag alam mo na merong nagmamahal sa'yo? When someone told you, I love you, ano ang response mo? I'm sorry. Pero pag may nagsabi sa'yo, sabi ng Lord, I love you, anak. Lord, I love you more. Sabi ni Lord, I love you more too. Amen? Amen ba yun? So, church, before we end, say to the person next to you, mahal ka ni Lord. Amen. Sige po, sa 5 tao na katabi mo, sabi mo, mahal ka ni Lord. Amen? Naintindihan mo ba? Mahal ka ni Lord. Church, ha? Ako, I declare by faith in the name of Jesus, the name above all names. Hindi mo lamang alam na mahal ka ng Lord, ipararanas ng Diyos sa'yo yung pag-ibig niyang yan sa'yo. Amen? Church, una niya nang pinaranas yan. In John chapter 3 verse 16, for God so loved you and me, that the Father gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Unang-una na pinaranas na sa atin ng Panginoon yung salvation natin. Diba? Inintak na ng Panginoon yung salvation natin, na hindi lamang dito sa mundong ito tayo, yung relationship natin, hindi maglalas lang dito sa mundong ito. Forever yon. Kaya kay Lord, my forever. Amen. Kay Lord, my forever. Hallelujah. So, church, may natutunan po ba tayo? Hindi lamang yan mere knowledge, ha? Church, ma-experience mo yan. Huwag mong kakalimutan, sa araw-araw, paggising mo, mahal ako ng Diyos. Sa buong maghapon, mahal ako ng Diyos. Bago matulog, mahal ako ng Diyos. And that's your very foundation. That's your very foundation. Hindi ka bababayaan ng Panginoon. Hindi ka iwanan ng Panginoon. He will fight your battles. Okay? Yung victory nasa Panginoon, and you can do all things through Him who gives you power and strength. Amen? So in response, let us worship Him. Amen? Worship natin si Lord. There is power. There is love in the name of Jesus. Hallelujah. Come on, let us worship Him.